Ng gabi, salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Oo nga sir kamakailan sir ay nakapanayam namin ang ACG o yung Anti-Cybercrime Group. Kaugnay nga ho nitong mga kabataang umano'y na-recruit. Tapos Oo. 'di ba parang naimpluwensyahan yung kanilang pag-iisip para gumawa ng karahasan. Nagmula Oo. ho pala ito sa isang laro tapos ang sabi correct me if I'm wrong Yusek ang sabi Oo. ho mula dun sa game sila i-recruit tapos dadalhin sa isang messaging app. Tapos meron ulit Oo. pagdadalhin sa kanila at doon sila manonood ng kung anumang video iyon, hindi ba, Yusek? Go ahead po. Ganun ho ba talaga? Ah, tama, pinapanood sila ng mga propaganda videos. Pero Mm. ang importanteng kailangan malaman ng mga kababayan natin, Mm. tama yung sinabi niyo, nagsimula ito do sa gaming platform. Kung saan may mga chat functions. Wag na natin kasi iba yung inherent dangers ng game itself, na promoting violence, Mhm. promoting yung unruly behavior sa mga bata, pagiging impatient, Mhm. magiging bastos, di ba? Pero because of that chat function do sa loob ng game, nahihikayat yung mga kabataan natin na, ayan, itong example na to, na maging radicalized, gumawa ng hindi Mm. masama. At yung iba, hindi naman talaga bata ang naglalaro na dyan. Yan na yung Mm. mga drug dealers, andyan na yung mga child exploiters, mga pedophiles, nandyan na, Jeff. Mhm. Tapos ginagamit nila yung platform na yan para makapambiktima. At minsan yan, dyan na nagkakaroon ng transaction when it comes to illegal na kontrabando, yung drugs, yung Correct. firearms, andyan na rin. Mhm. Kumbaga itong mga mga loko-loko na ito nagtago doon sa game para hindi nga naman masyadong ma-monitor ng mga operatiba natin, Yusek, ano? Oo. Ang tatalino rin no? Anyway, Yan, mga mm. puso rin, Jeff, no? Oo. Anyway, Yusek, alam nyo, kahit ho hindi natin pinapangalanan yung laro, nakikita ko ho Ah, sa chatbox natin, alam naman ho nila, o kumbaga open secret ho ito. Anyway, ito hong, base ho sa datos, marami na hong, kumbaga, nagsampa ng reklamo dito ho sa laro na ito. Dito ho sa atin ah. sa Pilipinas, ano hong balak natin gawin ho dito? Eto lang ho, si Jeff, masyadong mabait lang ako. Papangalanan ko talaga yung larong yan. Yung roadblocks na yan. Tama ho kayo. Marami hong nagsampa na states dyan sa larong yan. Iba't ibang states na ho sa United States ang nagsampa na ng kaso dito for Mm. various reasons. Pero ang common ho sa kanila, they fail to keep our children safe in their platforms. Ang balak ho namin ni Secretary Henry Aguda ng DICT, kanina na magkasama kami sa Yun. alam niyo naman yan ng chatmate at saka textmate ko pag gabi, pag hindi kami makatulog, Oo. talagang iniisip natin para man. Ang balak namin, pag hindi sumagot sa amin si Roadblocks, kakausapin na namin yung mga telcos para i-ban sila. At ito, mas intensive yung banning natin kasi kakausapin din natin si Google Play Store at ito si Apple Store para magkaroon ng geofencing dito sa larong ito. Kahit yung application hindi na magamit dito. Oo nga kasi Yusek, alam ma-share ko na lang din ito, baka makatulong din ho sa inyo. May mga Ah, kakilala ako, mga pamangkin ako na naglalaro nito. Abay ang ginagawa ho dahil nga yung may ginawa, nagulat ako nung araw dun sa ng isang araw sa pamangkin ko, pinicturean ako. Bay bakit? Para daw ho siya ay makapag-chat doon sa laro na iyan. Kumbaga oo. required na meron kang picture na nasa right age ka. Pambihira. Di ba pambata nga yung laro? Bakit kailangang yung ipakita mong larawan mature, hindi ba? Tama ho, kasi alam din, yan ang ginagawang palusot ni Roadblock niyan. Sabi nila meron silang KYC. Pero isipin nyo naman, gano'n lang kasimple, pipicturean ka lang. Magpicture na lang ako ng picture talaga ng isang mature adult para Mm. lang mailusot ko na makapag-chat ako doon sa larong yun. Di ba? Hindi ho sapat yung Mm. safeguards ho nila kahit sa anong batayan ho natin para to keep our children safe doon sa platform nila. Yusek, hanggang kailan ho yung